Dali po, tayo po'y magsisimula na sa ating pagsamba. Good morning, everyone. Yan. Good morning, people of God. Let us join the psalmist in declaring, "Be exalted, O God, above the heavens, and let your glory be over all the earth." Taken from Psalm 108, verse 5. This morning, as we celebrate the greatness of our Almighty God, let our inner and physical being worship Him in spirit and in truth. Let us make a joyful clap of praise to the one who alone deserves all glory and honor. Beloved brothers and sisters in Christ, while the prelude music is being played, let us prepare our hearts and minds for worship. In this moment of silence, let us think about how God, in His love and mercy for us, has provided a Bible that explains His eternal plan for rescuing us from the bondage of sin and eternal separation from Him. Let us rest on the thought that when we open God's book, it points us to the only one who redeemed us from the pit and crowned us with love and compassion. Let us give thanks to our loving Heavenly Father who offers His wisdom in the Scripture so that our path will be lit with His righteousness and guiding us onward each day. As we honor Him in our worship, may we hold fast to the wisdom our Almighty God offers by keeping our focus on our beautiful Savior, our Lord Jesus, and being sensitive to the leading of the Holy Spirit. The psalmist says, "My lips overflow with praise, for you teach me your decrees." From Psalm 119, verses 171. Let us all stand and let us sing the opening hymn, "We Come, O Christ, to Thee."
praise and worship taken from the book of Psalm 111. Praise the Lord. Praise, O servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Let the name of the Lord be praised both now and forevermore. Glorious and majestic are his deeds, and his righteousness endures forever. He provides food for those who fear him. He remembers his covenant forever. He has shown his people the power of his works, giving them the land of other nations. He provides redemption for his people. He ordained his covenant forever. Holy and awesome is his name. Altogether, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. All who follow his precepts have good understanding. To him belong eternal praise. Let us bow down our heads in prayer. Magnificent Father, today we revere and honor you. You are our God, and we submit our loyalty and adoration to you. You are the Alpha and Omega, the beginning and the end. You existed before time and created everything that exists. Lord, only you have held the ocean in your hand. You measured off the heavens with your fingers, and you know how much the earth weighs. You are truly amazing. Gracious Father, we bless you. Thank you for being the King of glory. Thank you for being our Father, Redeemer, Shepherd, and King. Thank you for reconciling us back to you through your Son, our Savior, Jesus Christ. We are thankful to you for the Holy Spirit, who is the promised advocate, who empowers us to be effective witnesses to your kingdom here on earth. Thank you for loving us and watching over us. Lord, that all that we praise you, we will praise you as long as we live. We will sing your praises with our dying breath. Our hope is in you, the Lord our God. Psalm 139 verses 23 and 24 says, Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Forgiving Father, forgive us for the sins of pride, rebellion, disobedience, selfishness, hatred, and idolatry. Lord, forgive us for the half-hearted worship. Forgive us for disrespecting your name and treating you irreverently. Forgive those of us who are parents for not teaching our children to adore you. Lord Jesus, forgive those who take your sacrifice for granted. Holy Spirit, forgive those who do not acknowledge you or your presence in their daily lives. In Jesus' name we pray, Amen. Patuloy nating unawain sa wikang Tagalog ang mga alintuntunin tungkol sa ating pananampalataya na binigyang paliwanag sa ating Katekismong Heidelberg. Pagbasa sa Katekismong Heidelberg, ang pagkaligtas ng tao, araw ng Panginoon, ika-6. Tanong, bakit kinakailangan siya ay dapat na maging tunay na tao at tunay na matuwid? Ang sagot? Tao rin ang dapat magbayad ng kanyang kasalanan. Tanong, bakit kinakailangan tunay na maging Diyos pa siya? Ang sagot?
At sino ang tagapamagitan nito? Huling tanong, paano mo malalaman ito? Magitan ng Ebanghelyo. Ang Diyos mismo ang nagsimulang magpahayag ng Ebanghelyong ito mula pa sa paraiso. Pagkatapos ay sinisalaysay din niya ito sa pamagitan ng patriarka at mga propeta. Isinalarawan niya ito sa pamagitan ng mga hain at ibang seremonya ng kautusan. Sa wakas ay tinupad niya ito sa pamamagitan ng kanyang pinakamamahal na butong na anak. Let us continue to worship God through our songs of praise and worship. A blessed morning po sa ating lahat. Sama-sama po tayong umawit ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Yesus na siyang nagligtas sa atin, our Redeemer and our Savior po. Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son, my Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. And you Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live and you you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Let us continue to worship our Lord. Let's sing Mighty Fortress.
deceive. He won't desert us. He won't ever leave. He'll never forsake us. He will never run. He'll never reject us. The faithful one. Your love will remain. Your love will remain. Almighty fortress is our God. A tower strength never failing. The name of Jesus, true and strong. No other power could ever save us. You are good, mighty fortress. You won't abandon. You won't abandon. You won't deceive. You won't desert us. You won't ever leave. You'll never forsake us. You won't ever run. You'll never reject us. The faithful one. Your love will remain. Your love will remain. Your love will remain. Almighty fortress is our God. A tower strength never failing. The name of Jesus, true and strong. No other power could ever save us. You are good, mighty fortress. Almighty fortress. Almighty fortress is our God. A tower strength never failing. The name of Jesus, true and strong. No other power could ever save us. You are good, mighty fortress. You are good, and your mercy is good. You are good, mighty fortress. There is nothing like your love. No exchange for all you gave. To be welcome into life, so I can know a love that saves, that forever to be loved, to walk with you for all my days. There's no greater love than this. You are the author and the way. This is the sound of the redeemed, rising up to praise the King. Our hope is in you. This is the sound of the redeemed, rising up to praise the King. Singing glorious, glorious one, you have saved us. Honor and power and praise to the Savior. You are the answer. You are the answer. You come with power, come with might. I will lift your name on high, and join with all the saints to sing, in bringing honor to the King. This is the sound of the redeemed, rising up to praise the King. Our hope is in
Brothers and sisters, let us now prepare our hearts as we listen to the Word of God to be ministered to us by our dear Pastor Roy Macaraig. Thank you. Good morning. And let us begin with a word of prayer. Thank you, Father, for bringing us again here. At tunay, Lord God, by your Spirit, we are able to praise you. By your Spirit, O Lord, we are able to recognize who you are. So, we thank you for that. Nagpapasalamat kami dahil kung sa aming sarili, we would not want to come here because we think we have other places to be. But thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your mercy. And you brought us here so that we may listen to your word. And may your Spirit open our minds and hearts so that we may understand your message. In Jesus' name we pray. Amen. Ang atin pong mensahe ay manggagaling sa Mateo 16, mga talatang 16 hanggang 18 ang title po natin, How Jesus Builds His Church. Paano ginagawa ng Diyos ang kanyang simbahan. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng kanyang salita. Basahin natin sa NIV version. Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by the Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." Salamat sa Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong umupo. So dito sa ating nabasa, maraming katanungan na maaaring naglalaro sa ating isipan pero hindi natin masasagot lahat yan. Ang nais nating pagtuunan ng pansin ay ang talatang, I will build my church. Kaya ng taong magtayo ng mga simbahan at ng mga gusali at ng mga organisasyon. Pero ang katunayan, ang katotohanan ay ang Panginoong Hesus lamang ang makakapagtayo ng simbahan. May mga simbahang itinayo ang tao. At sigurado ako nakapunta na kayo dyan sa mga lugar na yan. At dahil sa kanilang nawala. Sorry. Yun pala ang problema nito. Wait lang. Sorry po. Ayun. Sa mga pagkakataong ako'y nakibahagi sa inyong pagsamba, okay? Ninais ko na makita ang pagtatayong ito ng ating Panginoon. Ang gusto ko ay makita ang pagkilos ng Panginoon at paggalaw ng Panginoon sa kanyang pagtatayo at pagtatag ng simbahan ito. Kaya nga, ninais ko na hindi maglagay ng kung ano-anong gimmick, At kahit yung pagpapatawa, very minimal kong ginagawa. Kasi ayokong yun na maalala nyo, yung pagpapatawa. Ang nais kong maalala natin ay yung mga salita ng Diyos. Gusto ko lamang gamitin ako ng Diyos bilang isang master builder sa pagbuo ng kanyang simbahan. At nawala na naman. Sorry. Ayan, okay. Next time magpiprint na nga ako nito. Dahil sa ang panahong ito ng disipulo ay medyo mayroong pagbibigay sa kanila ng pangamba. Okay? Sa panahong ito, malaki na ang paniniwala ng mga disipulo na si Jesus ang tagapagligtas. At ang confession ni Pedro sa verse 16. Andiyan ba yun? Ayan. You are the Messiah, the Son of the living God. Ito'y pagbubuod lamang sa kanilang mga naunawaan sa mga pahayag ng Diyos. Naniniwala na sila na ang Panginoon
ang Panginoong Diyos ay nagkatawang tao at ang tunay na tagapagligtas o promised at anointed king. Pero sila lang yung may ganitong conviction sa kanilang time. Hindi lahat ng tao tinatanggap ito. Kaya nga tinanong ni Jesus, sabi ba ng iba, sino ba ako? Okay? Sabi ng iba, propeta. Sabi ng iba, teacher. Sabi ng iba, kung ano-ano pang mabuting balita. Mabuting tao. Kaya tinanong ni Jesus kay Pedro, who do you think I am? At yun nga ang sinabi ni Pedro. You are the Messiah, the Son of the living God. At sa kanilang pag-iisa, ang problema, dahil nga hindi ito yung conviction ng lahat ng tao, no? Hindi kaaya-aya ang kanilang hinaharap. At yun na nga, dahil sa kanilang naranasang rejection, na-reject sila, no? Ang ginawa nila ay nag-retreat sila sa isang malayong lugar ng Israel, sa may border ng Lebanon. Ito ay sa paanan ng bundok, sa isang maliit na town, na bayan. Ito ay ang Caesarea Philippi. Nandito sila para mag-meditate, manalangin at maturuan ng Panginoon. Nandun sila para mag-regroup. At least, yun ang pakiramdam ng mga disipulo. May mga pagkakataon siguro, ito yung mga nararamdaman natin, parang ang plano ng Diyos ay hindi nasasakatuparan sa ating simbahan. So, we need to have a retreat. We will go somewhere else to talk to the Lord. Ang pakiramdam nila, itong mga disipulo, yung messianic program ng redemption na ito ng Diyos ay isang failure. At nanghihinayang sila dahil marami na silang effort. Kayo ba'y merong ganun na ring pakiramdam? Dami na nating effort pero parang walang nangyayari sa ating simbahan. At ang isang malaking challenge, kayo ba'y nangungulila pa rin sa pastor? Malaking challenge yan. Pero nasabi ko nga sa mga elders dito, okay? Parang may tumutugtog, Nasabi ko sa mga elders dito na itong pagpapastor actually ay trabaho nyo. So hindi yan isang tao gumagawa. Trabaho yan ng elders. Therefore, ang isang pagpapatayo ng Diyos sa simbahan ay gumagamit siya ng napakaraming elders. Kaya nga sabi ni Pablo, nung bago siya umalis kay Timothy, nag-digress lang akong konti. Sinabi niya kay Timothy na humanap ka ng mga taong magli-lead, mga elders. At kung sakali, tayo na lang nag-imbento ng one particular person na maging pastor. Pero sa New Testament, it was the elders who was tasked to shepherd the church. Sila talaga yung pastor. Okay? But for the need of the present contemporary church, talagang pinipilit natin yung isang taong magpapastor full-time. But just to remind you and to bring you back sa biblical concept ng shepherding, it was the elders who was tasked by the Lord to shepherd the church. So, dito ngayon, bahagi yun ng pagbibuild ng Diyos. So, kayo ay mapalad kung kayo maraming elders. Kasi dyan ang paraan ng Diyos kung paano niya ibibuild ang kanyang simbahan. Ito lang ang natatanging aprobado at sariling disenyo ng Diyos. So, ang katotohanan, ang buong kasaysayan ng simbahan ay dumaan sa napakaraming pagsubok at persecution. Kahit noon pa, nagsisimula pa lang ang simbahan, nire-reject na ito ng mga tao. Sa katunayan, marami ang namartir. And we are glad na hindi tayo nabuhay noon. Or else, matetest talaga yung ating faith. Because we will be martyred, especially kayong mga elders. Kung kayo yung counterpart ng apostles, then you will be martyred. Okay? Hindi ito pinansin at sinubukan ng sirain ng kaaway. In fact, hanggang ngayon, napapasukan pa ang simbahan ng mga bulaang mangaral at ginagawang business ng iba ang simbahan. So, tayo ay nagmumukhang talunan. Pero ang katotohanan, nananatiling matatag
ang simbahan na dito sa talata natin ipinahahayag ng Panginoon. Pinatunayan ng Diyos ang katagumpayan ng simbahan. Anong ibig ba sabihin dito ng Diyos? So, unang-una, the church is built on the eternal promise. Ano ba yung pangako na yan? Sabi ni Ray Valera, pangako sa iyo, ipaglalaban ko. At ganito nga ang ginawa ng Panginoon, ipinaglaban niya ang simbahan. Simple lamang ang sinabi ng Panginoon sa kanyang disipulo. Sabi niya, I will build my church. That is a divine promise. Dahil faithful ang Panginoon at hindi siya nagsisinungaling, syempre maaasahan natin na mangyayari ang pangakong ito. Maraming bahagi ng salitang ito ang maaaring hindi natin napapansin o hindi natin binibigyan ng pansin o hindi natin maunawaan. At bilang paalala, pakinggan natin ang sinabi ni Pablo. Sabi ni Pablo, Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, to further the faith of God's elect and their knowledge of the truth that leads to godliness, in the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time. So yan ay inattest ni Pablo na hindi nagsisinungaling ang Diyos. Kaya yung pangako niya, even before time, before the beginning of time. So may tatlong, gusto lang nating himayin yung tatlong elements na sinabi ni Pablo para makatulong sa ating unawain yung statement na I will build my church. Una, si Pablo ay isang mensahero na mayroong evangelistic purpose. Dalhin kanino? Sabi niya, to God's elect. Ayun, di ba? Ay, wala rin. Doon sa Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, to further the faith of God's elect, para palaguin, palakasin ang pananampalataya ng mga elect. Very, ano ba tawag mo dyan? Masyadong, hindi siya inclusive, Particular yung kanyang mensahe para kanino? Para sa mga elect. Ang problema, hindi natin kilala kung sino yung elected. That's why evangelism is true pa rin. Dapat nyo pa rin gawin. Kasi hindi naman natin kilala kung sino elect. So, siya ay mensaherong pinadala ng Diyos. Mayroon siyang evangelistic purpose. At dalhin sa mga elect ang kanyang mensahe. Ikalawa, ang kanyang mensahe ay naglalaman ng knowledge of truth which is according to godliness. At yung ikatlong elemento, ipinadala siya para saan? Para sa edification ng mga mananampalataya. So ito yung tatlong major purpose or major work na gagawin ni Pablo. Evangelistic, kalawa ay to spread the truth para malaman natin yung katotohanan. At ikatlo ay para mapalakas ang mga elect. Dumating siya para ma-encourage ang mga tao sa seguridad at katatagan nila. Hopefully, lahat ng pastor o lahat ng mangangaral, kasama na rin tayo doon, kasama kayo, yung mga tao na naghahayag ng salita, kailangan ang kanilang mensahe ay to evangelize, to edify, and to encourage people. So, wala yung business portion ng evangelism. Okay? Ipangaral sa taong kaligtasan at pagpapabanal at kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan. At ang lahat ng ito ay katotohanan sa katapusan ng verse 2. Sabi niya doon, sabi ni Paul, which God who does not lie promised before the beginning of time. Bago pa magsimula ang panahon. Pero kanino ba siya nangako? Sino yung pinangakuan ng Diyos? Kanino niya ipinangako ang pagliligtas sa mga elect kung ginawa niya ang pangakong ito before time, di ba? Nangako siya before time, so wala pa tayo. Wala pa ang mundo. So kanino siya nangako? Pagka nagpunta tayo sa sinulat ni John 17:24, sabi doon, Father, I want those you have given me to be with me where I am and to see my glory. The glory you have given me because you loved me before the creation of the world.
Alam niyo, napakabigat na statement nito. Sa simpleng pag-unawa, sinasabi ng Panginoong Hesus, gusto ko na yung mga ipinagkaloob mo sa akin, yung mga pinili mo, bago pa man itatag ang mundo, gusto ko silang makapiling sa kabuuan ng aking kaluwalhatian. So, sinong kausap? Okay? Ang kausap niya ay ang kanyang Diyos Ama. Ipinangako niya itong salvation ng mga elect sa kanyang Ama. Diba? Malinaw. At sa madaling salita, ipinahayag niya sa mga disipulo na ang plano noon pa, ang plano ng Trinity na patuloy na nagaganap at magtutungo sa krus para sa culmination ng kanilang salvation plan ay itinatag before time. At yun ay pinangako niya sa kanyang Ama. Ipinahahayag din ng Panginoon sa kanyang disipulo na ang pagparito niya ay upang tuparin itong kalooban na ito. Tuparin itong plano na to at tapusin ang planong iyan. Okay? Kasama na dito sa planong ito yung mga kahirapang kanilang nadarama. Yung kanilang mga parang failure, yung kanilang parang disappointments at discouragement, bahagi ito ng plano. Ito ay noon pa na plano at ang napakagandang conclusion dito ay mababasa natin sa 1 Corinthians 15 verse 28. Sabi dun, when He has done this, then the Son Himself will be made subject to Him who put everything under Him, so that God may be all in all. So, anong nangyayari? Sinasabi lamang ng Panginoon na natanggap ko ang kaloob mo. So, yung binigay sa Kanya ng Ama, ang mga naligtas at ibabalik ko ito sa iyo bilang tanda ng pag-ibig ko sa iyo. So, there is just two, kung bibilangin mo, actually tatlo nga, it's just a conversation between the Trinity or among the Trinity. Walang ibang kasali. Kaya yung ransom theory hindi totoo. Na nagbayad ang Diyos ng ransom kay Satanas. Panggulo lang si Satanas. Okay? In fact, finulfill niya yung requirement ng Diyos. At yun ay kailangang pagbayaran yung kasalanan ng tao. So, hindi nagbayad si Jesus kay Satanas. Kung hindi, tinupad niya yung requirement ng holiness ng Diyos. Kaya nga, ang kasiguraduhang ito ng simbahan ay nakasalalay sa unchanging, unwavering, absolute promise of God and the power of Christ to effect the fulfillment of this promise. Kaya nga pag pumunta kayo sa Acts, mababasa ninyo ang salitang tulad nito. The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. It is the Lord who will call. Pero ang effect pa rin yan, bibigay yun sa lahat. That's why, totoo pa rin, you need to evangelize, you need to preach the gospel, but it is the Lord who will call. Napansin nyo na binanggit sa talata na ang Diyos ang tumatawag. Hindi sinabing ang mga nagkukusang lumapit. That's why ito'y malaking sampal doon sa mga nagsasabing hinanap ko ang Diyos. Well, hindi natin hinahanap ang Diyos, sabi sa Romans 3. No one seeks after God. Sa Acts 2:47, sinabi rin, lumundag. Kaya pagdating sa Acts 2:47, ang sabi dun, the Lord added to their number daily those who are being called, those who are being saved. Bakit? Because it is the Lord who called. It is the Lord who calls. So, siya ang magdadagdag ng number sa simbahan. It is the Lord who adds those who are being saved. Nandiyan ba yun? Wala, no? So, hindi ang programa ng simbahan, hindi ang galing ng praise and worship, hindi ang galing ng delivery ng pastor. Kaya nga pag sinabi ng Panginoong, I will build my church, hindi tayo ang nagtatag nito. Hindi tayo ang kumikilos or gamitin ko na yung term. Huwag nyo nang gagamitin yung term na winning souls, soul winning. Huwag nyo nang gamitin yun. Hindi yung biblical. In fact, sa Luke 10, ang sabi doon ay, sabi niya, sabi ng Panginoon, the harvest is plentiful. So anong kanya suggestion?
Pray to the Lord of the harvest to send more workers. So what do you call the workers? They are not soul winners. Harvesters. So tayong lahat, hindi tayo soul winners, but harvesters. Haharvestin lang natin yung pinanalunan na ni Jesus. Si Jesus ang nagpanalo. That's why maraming problema ang simbahan. Alam nyo, because of that concept. Dahil magaling ka, nag-witness ka sa mga tao, nakakuha ka ng 100 at nakapag-build ka ng church. So naniniwala ka dahil sa iyo, ang simbahan ay natatag. Kaya nagkakaproblema. Hindi mo maiwan yung simbahan. May dumating na bagong teacher. Ayaw mong ipagkatiwala sa kanya. Bakit? Kasi ako nag-win nito. Yun ang problema doon sa konseptong yun. Na hindi mo maiwanan ng simbahan dahil akong nag-win yan. Sabi ng Panginoon, you fool. Ano sa Tagalog yun? Hangal. O sa mas kontemporaryong salita, loko-loko. Huwag nating isipin na tayo yung nagpanalo. Kaya nga sabi ko, tigilan nyo yung kakagamit ng soul winners or winning souls para maiwasan nyo yung kayabangan na yun na ako yung nag-witness dyan, kaya nandito yan. Ako yung nag-witness doon, kaya nandito yan. Okay? Iwasan nyo para maiwasan nyo yung gulo sa simbahan. Kasi sabi ko nga, ang Diyos ang nagpanalo sa kanila. So do not claim any success or any victory because sabi ng Diyos, pumunta ka doon, i-harvest mo yun. So hindi mo na kailangan i-win yun. Bakit? Sabi ng Diyos, i-harvest mo lang. Okay? Hindi tayo nagtatag, hindi tayo nakaisip ng mas magandang paraan para itatag ang kanyang simbahan at hindi rin natin pwedeng mabago at pakialamanan ang plano ng Diyos. Hindi rin pwedeng sabihin kung wala ako, hindi mabubuo ang simbahan. Ako ang dahilan kung bakit malakas ang simbahan. So kaya nga nung ginagawa ko to, teka saglit. Meron ba akong ganyang kasalanan, Lord? Sana po wala. Sana hindi ko na-impart sa mga simbahang nagpe-preach ako na kaya kayo malakas dahil magaling ako. Nininervyos nga ako every time I stand before you. Hindi nyo ba napapansin na bubulol ako parate? Naranasan ko na yung sinasabi ni Pablo. Hindi ako dumating dito in eloquence of speech, but much trembling. And that is how I feel. Kasi hindi ko alam, baka may mas magaling na theologian dito eh. Sabihin niya, nag-iimbento yung preacher nyo. So hindi natin mapapalago ang simbahan ng higit sa itinakda ng Diyos. And that's the truth again. Kung ano ang tinakda ng Diyos sa simbahan ito, hanggang dun lang tayo. Okay? Pero ang maganda, sinabi niya, I will build my church. So kung yun ang itinakda ng Diyos para sa simbahan ito, then you will be sure that the Lord will build this church. Kahit sino pa man yung dumating na preacher dito. Nanaisin lamang natin ang maging banal, maging tapat at masunurin para magawa ng Diyos ang kanyang plano. Well, wait a minute, sir. So pag hindi pala tayo naging banal, hindi tayo naging masunurin, hindi matatatag ng Diyos ang kanyang simbahan, hindi yun ang ibig sabihin ng statement. Ang ibig sabihin ng statement, whether matigas ulo mo or masunurin ka, mananatili yung kanyang promise, gagawin niya ang simbahan niya. Kung ayaw mo, pwede ka niyang tanggalin, papalitan ka ng iba. Okay? So, sabi niya, I will build my church at ito ay nasa pangako niya dahil sa kanyang pangako. Ikalawa, I will build my church. It is Jesus who will build His church. Built primarily by the owner. Ibig sabihin ng Panginoon sa I will build my church ay pagpapakita ng ownership o ng isang intimate relasyon. Ang simbahan ay kay Jesus by right. Remember yung dialogue kanina? I will thank you, Lord, for giving me this. Thank you, Father, for giving me these people. But then I will give it back to you. So ibinigay sa kanya yun ng Diyos, yung elect, by right. Okay? Sabi ng Ama kay Jesus, ito ang pangakong ipagkakaloob ito sa kanya pagkatapos ng pagliligtas sa mga ito. Pagmamay-ari ng Panginoon
ang mga binanal, ang simbahan. So do not think, kasi problema rin ito sa simbahan. Just because you give a lot, you think you own the church. Doon sa mga kakaunti ang naibibigay sa simbahan ay nagkakaroon ng self-pity kasi wala silang boses. At doon sa mga nagbibigay ng malaki, malakas ang kanilang tinig at mayroon silang otoridad. Well, I'm sorry to burst your bubble. You don't own the church. It is Jesus by right. Kaya nga sabi niya sa John 10, bilang pagpapatunay, sabi niya, I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Just as the Father knows me and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Wala nang lilinaw pa dito, no? We are not our own, sabi ni Pablo, Acts 20:28. Be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. Talking to the shepherds, Yes, you may have the authority, you may have the certain power para i-manage ang simbahan, but, excuse me, ako yung bumili ng simbahan. So, manager lang tayo. God allowed us to manage the church, but we should manage it according to His design. So, He bought us with His own blood. Gayon din sinabi ni Pedro, 1 Peter 1:19, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Ito ang presyo na kailangan para maligtas tayo, yung kanyang dugo. At sa John 10:15 sabi pa, just as the Father knows me, and I know the Father, I lay down my life for the sheep. Kaya nga ang bunga ng trabahong ito ng Panginoon ay, my sheep will listen to my voice. Makikinig sila. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I am the Father of one. So, sa ating journey sa sanctification, walang nalalaglag sa butas. Sure tayo dun sa sanctification na yun. Pag sinimulan niya dito, handun, aabot ka. Kaya walang mawawalang kaligtasan. Again, this is a sampal sa mukha nung mga nagpro-promote that you will lose your soul, you will lose your salvation. It's not true. Ang Panginoon na mismo ang nagsasabi. Binigay ko sa kanila yung aking eternal life. Binigyan ko sila ng eternal life at hindi sila mawawala. That's, again, is another promise. Kaya dapat malugod tayo. In fact, malugod kayo hindi dahil maganda ang praise and worship, ang singing. Malugod kayo dahil sa sinasabi ng salita ng Diyos. And by the way, that's part of the worship seminar this Tuesday. Sana nakapag-register kayo, no? Napaka informative, although na 2 hours lang yun but it will strengthen our faith. Okay? So, kaya ko sinasabi rin naman, balik tayo dito. My Father who has given them to me is greater than all. So therefore, your salvation is secure. Okay? Hindi totoong mawawala ang inyong mga salvation. Kasi ang Diyos na mismo nagsabi, walang makakanakaw sa aking mga kamay. So mas malakas yun kung mananakaw ka sa kanyang kamay. So mas may powerful papalaki Jesus para mawala ang iyong salvation. Sinasabihan niya ang mga Hudyo na ang planong ito ay sa pagitan ng Trinity at walang sino mang elektang mawawala sa pangangalaga nila. Ang siste, kinokolekta lamang niya ang mga redeemed people. Okay? Kinokolekta niya ang para sa kanya at walang makakapigil para ang mga ito ay hindi mapa sa kanya. Okay? Kaya nga, again, pagtatama rin ito doon sa katagang soul winning. Wag na natin gamitin yan. Wala yan sa Biblia. Okay?
Oh, ito pala yun. Nauna lang ako. So, nawala, no? Sa Luke 10 yun, yung binanggit ko kanina. He told them the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. So we are harvesters. Hindi yung eskwelahan, ha? Okay? By the way, may nag-aaral ba dun sa eskwelahan na yon? Buti naman, kasi mahihirapan kayo para sa inyo. Hindi ko sinasabing mali yung tinuturo. Sinasabi ko lang, hindi kasi recognized ng ating denomination. So if you want to preach, kung gusto mong magkaroon ng extortion license, exhortation license, license to exhort. Medyo magkalapit kasi sila eh. So license to exhort, kakailanganin mong mag-train either sa Reform, sa mga training ng Reform, or sa school na recognized ng Reform. Iisa lang naman ang recognized ng, according to the church order, iisa lang. Yung isa pa na wala. Yung isa ay ATS lang. So if you want to gain more understanding or magkaroon ng serious study, wag na kayong kung saan-saan magpunta. Dumiretso na kayo sa ATS para walang problema sa mga licensing. Okay? So, hindi ko pinopromote ATS. In fact, meron din tayong sarili. Sa Central yon, yung Bless. So, if you want to have some certification sa mga training, might as well go to Bless. Doon na lang kayo kumuha para wala kayong problema sa license when you preach. Okay? So, imbis na magpuri, balik tayo dito, sorry. Imbis na magpuri sila sa Diyos, doon sa sinabi sa pahayag ng Panginoon, binato pa nila ang Diyos. Binato pa nila si Jesus. At sa kanyang pahayag na I will build my church, ito ay pag-affirm ng personal relationship sa mga taong ito. Sabi niya, inaangkin ng Diyos ang mga ito. Hindi lamang siya arkitekto, hindi lamang siya builder at chief cornerstone, hindi lang builder, kundi siya pa rin yung chief cornerstone. So, ang buhay ng simbahan na binanggit ni Pablo sa mga taga-Kolosya, sabi niya, Christ in you, the hope of glory. It is Christ. Namumuhay ang Diyos sa kanyang simbahan at siya ang buhay ng simbahan at ang simbahan ay ang kanyang alay sa kanyang Ama bilang tanda ng kanyang pag-ibig sa Ama. Prepare niya ito nang walang bahid, nang walang kulubot, sabi sa Colossians. Inihahanda niya ang simbahan para ibalik niya sa Ama. Okay? So, hindi nyo kailangan pumunta kay Vicky Bello para matanggal ang mga kulubot. Kailangan nyo lamang na tanggapin na ang Panginoon ang naghahari sa atin. Ikatlo, how Jesus built the church is with a particular identity. Sa puntong ito, kailangan tanungin natin ang ganitong tanong. Ano ang kahulugan ng simbahan sa kanilang konteksto? Doon sa panahon nila Pedro. So imaginein muna natin na nakaupo ang mga disipulo sa paanan, sa bundok ng Cesarea. At ang alam lamang nila ay kung anong sinasabi sa kanila ng Panginoon. Wala pa silang commentary, wala pa silang theologians noon. At hindi pa buo yung Bible as we know now. Wala silang alam sa hinaharap maliban sa mga pagkakataong sinasabi ng Panginoon kung ano ang hinaharap. Wala rin silang alam tungkol sa pagiging simbahan at kung meron bang Christian Reformed Church o Presbyterian o Lutheran. Wala silang naririnig na mga ganyang organization. At mayroong ganitong formal na pagkakakilanlan. Kaya ang sabi ng Panginoon, I will build my church. Iba yung kaisipang tinutukoy niya kaysa sa atin ngayon. Ano kaya yung binibigay na picture ng Diyos sa kanila that time? Ito yung unang pagkakabanggit ng salita sa Bagong Tipan, pero 2 beses binanggit yan. Una ay sa Matthew 18:17. Hindi rin ito technical na term para sa isang institusyon o isang dispensational promise tungkol sa future eternity. Most likely, ang ginamit ng Panginoon ay isang Aramaic term, kahal or congregation. Isang body o katawan ng mga tao na nagsama-sama sa pangalan ng Panginoon. So yun lamang ang pag-unawa nila, simple lang na lahat ng mga niligtas, ito yun.
Sa Greek, ang tawag niyan, dahil New Testament na, no? Ang tawag diyan ay ecclesia. Okay? So, pareho yan ng pagtitipon o yung kahulugan ng pagtitipon ng mga Hudyo sa synagogue or assembly of people to worship God. Hindi siya technical term. So, ang basic word na ito sa Greek ay, ibig lang sabihin nung ecclesia ay town meeting. Ganun lang kasimple yun. Gathering of free men to discuss things. Ganun lang ang konteksto nila ng simbahan noon. Kaya nga sa kanilang pagdinig, ang sinasabi ng Panginoon ay ganito, mag-assemble tayo ng mga maniniwala, mananampalataya. Ganun lang kasimple. So parang sinasabi ni Jesus, I am going to gather my congregation of worshipers of God who worship Him in spirit and in truth. In short, I am going to collect my people. So, ganun lang kasimple sa time nila. So, tayo ay ikokolektahin niya. Di ba? Mas malapit dun sa kaisipang harvester. Kokolektahin lang natin yung kanyang tao, yung kanyang mga pinili. Pero makikita natin sa mga sumusunod na aklat ng Biblia kung paanong ang kalipunan ng mga naligtas ay nabuo at nagkaroon ng technical na kahulugan mula sa Acts at marirefine siya pagdating ng Romans 11. Pero ito nga ang pangako ng Panginoon. Kahit pa sa kanilang karanasan, hindi mukhang nagtatanggumpay at nangyayari ang kalooban ng Diyos, ang pagpapatuloy ng kaharian ng Diyos ay hindi mapipigilan. Magkaroon man ng iba-ibang ekspresyon sa iba-ibang panahon kung ano ang pangunawa ng iglesia or ng eklesya or ng kahal or ng assembly or ng congregation, patuloy siya, magpapatuloy siya. Ang simbahan ay kabuuan ng mga iniligtas ng Diyos simula pa sa Old Testament at sinasabi ng Panginoon na patuloy niyang kinokolekta ang mga ito hanggang sa maganap ang isang maluwalhating pagpatuloy ng redemptive purpose ng Diyos. Ang problema lang, nagkaroon ng dispensationalism. Anong ibig sabihin nun? Magkaiba ang Old at New Testament in terms of salvation plan. But tayo as Reformed, hindi yun ang ating sinusunod dahil tayo covenant ang ating theology. Therefore, there is only one dispensation na tinatawag. Yung Old Testament at New Testament, isang storya with two acts. Kung kayo mahilig sa play, isa lang yung storya na yun, pero dalawang chapters. So, ganun yun. Yung isa ay pangako, yung pangalawa ay fulfillment. Magkadugtong sila. Dumarating at nawawala ang mga bayan, sinisira ang simbahan, pero nananatili ang simbahan at lumalago ng lumalago. Dahil sa katotohanan ang Diyos ang nagtatayo nito. Ang kasiguraduhan nito ay nakatatag sa pangako at kapangyarihan ng Diyos na ang kanyang intimacy ay nasa bawat bahagi nito bilang kanyang sariling pag-aari. So, who owns you? Jesus Christ. Kailangan i-claim natin yun, na tayo'y pag-aari ng Diyos. Yun ang pwede nating i-claim. Ang problema, mayroong responsibilidad na nakaano. If you are ready to recognize that you are owned by the Lord, then you must recognize your responsibility. Ano yun? If you say that Jesus Christ is your Savior, may kadugtong na salita yun. Ang kasama nun ay Lord. So be ready to submit to the Lordship of Jesus Christ. Lastly, pang-apat, built on the divinely inspired foundational truth. Yan. Maraming medyo nagkakaroon ng kalituhan dito. Pwede nating i-consider na dito nag-uugat ang declaration ng Panginoon. Ito yung pundasyon sa pag-develop ng kaisipan ng simbahan. Sabi ng Panginoon sa verse 18, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Sa light reading, sabi natin, si Pedro ang batong tinutukoy ng Panginoon. Meron pa bang naniniwalang si Pedro ang batong tinutukoy ng Panginoon? Well, yung pangalan niya, Peter, ay bato.
pero hindi siya yung tinutukoy ng Panginoong na bato. Okay? Mahalaga yung statement na yan dahil sa ating kapatid na Roman Catholic. Ibig sabihin nito na si Pedro daw ang itinalagang ng Panginoon bilang unang pinuno ng simbahan. Sabi sa Catholic literatures, ang Pope daw ay crowned with many crowns. Okay? Siya daw ang crowned as King of Heaven, crowned as King of Earth, and crowned as King of Hell. He wields two swords, the spiritual and the temporal. Wow, ang laki ng power ng Pope. And this is what we believe before, at least do sa mga devout Catholics sa ating presensya. Ito yung tinuturo sa atin. So, sinasabi nila na ipinagkaloob ng Panginoon kay Pedro ang first place of honor at governance ng buong simbahan. At ang parehong spiritual authority na naka Pedro ay incarnate ngayon sa mga sumunod na mga pope at mga bishops. Para naman sa mga Protestant, okay, sabi nila, ang play of words na ito ay hindi direktang pagtukoy kay Pedro, kundi sa sinabi ni Pedro. Ano ba yung sinabi ni Pedro? Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Sinasabi ng Panginoon na ang kapahayagang ito ni Pedro ang pundasyon ng pagtatatag ng simbahan. You are the Messiah, the Son of the living God. Yan ang pundasyon ng pagtayo ng simbahan. Even Dr. John MacArthur said, "Peter, I am going to build the church on you because you are affirming the foundation truth of the church, namely that I am the Christ, the Son of the living God." Sinasabi lang dyan na yung affirmation ng Panginoon ay dun sa statement rather than the person. Yun ang punto. Naniniwala ako na ang Panginoon ang magtatatag o magtatayo ng sambahan sa pamamagitan ng mga naligtas mula pa sa simula ng redemptive history sa pamamagitan ng kapahayagang ito. Ephesians 2:20, sabi doon, "Built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus himself as the chief cornerstone." Ano yung tinutukoy dyan ni Pablo? The foundation of the apostles and the prophets. Hindi sila, kundi yung kanilang pinapaniwalaan at yung kanilang pinaniniwalaan ay yung pag-articulate ng divine revelation na ito ay foundation sa pagtatayo ng Panginoon sa kanyang simbahan. Doon sila nangangapit. At doon din tayo nangangapit. Ano yung statement ni Pedro? You are the Christ, the Son of the living God. Dalawa. You are the Christ. You are the Savior. At ikalawa, you are the Son of the living God. You are God. Yun ang ating pinangahawakan, yun ang pinangahawakan ng Reformed Church. That Jesus is the Savior and that Jesus is God. So if the church is preaching that gospel, then you will be stronger daily. Lalago kayo. Pero if the church is preaching another gospel, sabi ni Pablo, then yung statement ng Panginoon sa huli, sabi niya, di ba? And the gates of hell will not prevail against it. Pero if you are preaching a different gospel other than Jesus is Savior and Jesus is God, then the gates of hell will prevail against your church. Anong ibig sabihin nun? Titigil ba ang simbahan nila? Hindi. Ang simbahan nila will be secularized. Magiging organization na lamang yun. Hindi siya kalupunan ng mga binabanal ng Panginoon. Ayun na yung simbahan. Yung kalipunan ng pinili niya, tinawag niya, at binabanal niya. Yun ang simbahan. So, kaya nga, wala sa mga programa at mga clever techniques ang pagtatayo ng simbahan. Hindi ito matatatag sa pagmanipula or strategic marketing plan. Itatatag ang simbahan sa pamamagitan ng pagkakahayag ng divine revelation na ito. Na ang Panginoong Hesus, ang tagapagligtas, ang anak ng buhay ng Diyos. You are the Messiah, the Son of God, the living God. Hindi lamang si Pedro ang kanyang deklarasyon ng pundasyon, kung hindi, ang lahat ng naghahayag ng katotohanan ito ay magiging bahagi ng pundasyon na iyon. So if we are preaching that Jesus is the Christ and that Jesus is God, then you will become part of it. Sabi ni Pablo kanina, no? Yung preaching ng apostles
at saka prophets, yun ay naging pundasyon ng simbahan. At yun ang ginagawa natin hanggang ngayon. Patuloy na itinatayo ng Panginoon ng kanyang simbahan sa mga taong naghahayag ng mga kapahayagan ng mga apostoles. Gayon din ang ating ginagawa, patuloy na pananatili at pagpahayag ng kapahayagan ng mga apostoles. Acts 2:42, anong nakasulat? They devoted themselves to the apostles' preaching, teaching, and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. At dahil sa pundasyong ito, verse 47, And the Lord added to their number daily those who were being saved. At isa pa dyan, and the gates of hell will not overcome it. And that's the promise, no? Kung ito yung mga ginagawa natin, kung ito yung inuunawa natin, then yung promise ng Diyos ay totoo rin na the gates of hell will not prevail against it. Ito yung nararamdaman ng mga apostoles. Kala nila nagwagi na ang kaaway. Pero hindi. Inassure sila, ako yung nagbibuild ng church. So hindi magwawagi ang mga yan. At kung yun ang ating pinangahawakan, yes, we may suffer. Yes, we may have some tribulations. Yes, we may have some challenges. But if you believe that it is the Lord who builds the church, then the gates of hell will not overcome it. Kaya nga napakahalaga para sa reformers ang salita ng Diyos. At ang pagpapahayag nito, dahil ito ang magtatatag ng simbahan. At dahil dito, lalago ang simbahan, hindi sa kung ano pang gimmick. That's why I invite you again to register to Tuesday's Reformed Worship so that we may have an additional understanding why it's important that we preach, okay, rather than we sing. Ano yung difference nila? So as we end, Jesus builds His church on the eternal promise. Yun nga ang pangako niya. Jesus built primarily, the church is built primarily by the owner. Sino? Ang Panginoong Hesus. The church is built with a particular identity. Sino ang mga ito? Sila ang redeemed. Sila ang elect. Sila ang tinawag. At built on the divinely inspired foundational truth. Ang kapahayagan kung sino si Jesus. At kung mawawala yun sa ating pagpapahayag, then asahan nyo hindi magtatagal ang ating simbahan. Ang mga ito ay kapahayagan ng kadakilaan ng plano ng Diyos na itinatag. Ayan. Itinakda niya noon pa man ay nagpapatuloy at tayo ang itinalagang mga manggagawa nito na susunod lamang sa plano ng Diyos. That's why it's important before we do some programming, let us consult the Scriptures. Ito isang pribilehiyo at susunod lamang tayo sa plano ng Diyos. Hindi natin kailangan ang mga maging overly creative sa ating pagiging simbahan o innovative sa ating mga gawain. Hindi natin kailangan magpagulong-gulong dito sa harap or maging isang clown ang pastor para lang ma-maintain ang inyong interest. Ang hinahangad lamang ng Diyos ay gawin natin kung ano ang kanyang itinakda para sa atin. Maging planters at harvesters. At sa ating paghahasik ng binhi ng kaligtasan, magpunla tayo ng pag-asahan sa mga puso ng mga tinawag ng Diyos. Dahil para sa mga hindi tinawag ng Diyos, ito'y walang halaga. They will not listen to us. At hindi kailanman mamumunga sa kanila. Ito yung responsibilidad natin. Ang Diyos ang magtatatag ng kanyang simbahan para sa paraang gusto niya at sa panahong ayon sa plano niya. Walang mawawala sa mga tinawag niya at bubuhayin niya ang lahat ng ito sa kanyang pagbabalik. At kahit sa paningin natin na nalulusaw na ang simbahan at walang kinahihinatnan ang ating pagtitipon, makakaasa tayo na ang Diyos ay tapat pa rin at hindi magwawagi ang kaaway. Tayo'y manalangin. Father, we thank you for this great confidence that comes to us through your word. It is really a joy as we put ourselves with those disciples on that day who heard these things, these words of hope and promise. Tunay na ito'y kagalakan at ito'y nagbigay sa kanila ng kalakasan
kahit na negatibo ang kanilang nakikita, but what a day when they saw the risen Christ. What a day when the Spirit come at Pentecost, and we've seen the day extended for centuries and millennia. And we have seen so much, O Lord, of the triumph of the church. Our faith should be so much greater than those of the disciples because of what we've seen. Father, help us to get in line, to get alongside of you and do the church the way you want it done, and preach the way you want preaching to be done, and teach the way you want teaching to be done, to lay the foundation of biblical truth, to be doorkeepers who preach the message of saving grace. Keep us faithful and filled with joy as we anticipate the ultimate triumph yet to come. For Christ's glory we pray. Amen. Shall we all rise for our response song? Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center,
So Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, every tongue shall confess you, Jesus. Beloved brothers and sisters, the Apostle Paul used the Macedonian churches as an illustration of what our giving should look like in the light of God's incredible generosity towards us. In like manner, let us bring our tithes and offering to the Lord with overflowing joy and radical generosity. We are admonished in 2 Corinthians chapter 8, verse 7, "But just as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, see that you also excel in the grace of giving." We may now give our tithes and offering. Also give our tithes and offering through our GCash or China Bank account, which is shown on the screen. Let us bow down our heads in prayer. Lord God, you are our provider, the source of our health and well-being, the one who gives us our food, and the one made us our steward of our earthly possessions. You are our contentment when we are dissatisfied, our stability when we are pushed and pulled in different directions, and our serenity when we are rattled and pressured. Right now, we say thank you as we give in our offertory. Hear our gratitude for all that you are and all that we have. Bless these offerings for the expansion of your kingdom, and bless those who are not able to financially give right now. May you continue to remind them of your faithfulness to your promises. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. We may be seated.
For our greetings and church announcements, a warm welcome to our visitors and guests and to all our online worshipers. Join us again next Sunday and the Sundays thereafter for our worship service. And also we would like to welcome Cynthia Quiros. Tayo po tayo at kumaway. Yun, magandang umaga po sa inyo. Sana'y makita po namin kayo ulit sa darating ng mga ibang Sundays. And for our birthday celebrators for this week, on the 18th, si Abigail Pinheiro. Happy birthday. Wow. And the day after, si Alfonso Terrado. Happy birthday din. There are no wedding celebrators for this week. And for our other announcements, Reformation service on October 29. So last day of registration today. Hanapin niyo po si Deacon Lea. Pakitaas ang kamay, Deacon Lea, para hanapin ka. Ayun, nasa likod, yung magandang babae sa likod. Okay, next. Reformation t-shirts. So for the t-shirts, kindly coordinate with Elder Carlo and Deacon Lea also. Elder Carlo, taas ang kamay. Yan, sa kanya po ang t-shirt. So for the design, ito. Gwapo? Oh, yun. Yung gwapong lalaki sa harapan. Ito po ang design natin for the Reformation Day. Wala namang ibang color yan? Yan lang? Okay, wala no. Tanong ko lang naman. Next is General Chika Session 1. Aba, may Session 1 pa. Peer pressure in student life. So may mag-announce ba nito? Or ako na? Ako na. Okay, sabi ko nga rin. So, on September 24 siya, next week. So, after the worship service, tama po, Elder Jacob, meron pong surprise guest speaker dito, di ba? Dalawa? Ako pala yun. Pati, okay, so, magkita-kita po tayo next Sunday after the church service. So, October is the mission month. So, inaanyayahan ko po lahat ang suportahan ng ating mission month. So magkakaroon din po tayo ng surprise, hindi naman pala surprise. Parang ano ba? Guest speaker, yon surprise tuloy. Guest speaker on the second week of October. So Vicar, Visual and Creative Arts Ministry, meeting on the second Sunday of October here at CCCN Hall, 2 p.m. We all are encouraged to join. Nung consistory po namin, nagtanong kung may age limit po. Wala po. Wala pong age limit to. Lahat ay kung mga gustong mag-design, mag-create, or whatever, pwede po kayo dumalo dito. Can coordinate for Elder Nair for details. Elder Nair? Yun, nasa likod din. Okay, yun. Any other announcements? Election of church officers. So, it will be on the third Sunday of November. So, yun po. Always be informed of the latest updates and announcements for all our church activities here at our CCCN Worship Hall and the CCCN FB page. So, if wala na, inanyayahan ko po si Pastor Roy for our closing prayer and benediction. Tayo po'y manalangin. Almighty God, you built your church on the profession of faith in your Son, Jesus Christ, the Son of the living God. Grant us, O Lord, the same firm foundation that we may hold fast in every storm. Grant that we live according to the your design, so that your name will always be preached to the whole nation. Thank you also, Lord, for allowing us to pray for our brothers and sisters. Remember those who are sick, O Lord God, in our presence. May your healing mercies be upon them. May you also strengthen them if you have a particular purpose for whatever ails them. Lord, may they not see this as a punishment from you, but as a refiner, O Lord God. You are refining us so that we may be
become like your Son, Jesus Christ. So strengthen us, O Lord, in our times of sickness. Strengthen us, encourage us in our times of grief, and empower us, O Lord, in times that you will use us to propagate your gospel. Remember also those who will be celebrating their birthdays. On September 18, si Abigail Pinheiro. Sa September 19, si Alfonso Terrado. May your grace be upon them, O Lord God, and thank you for giving them another year of service to you. May their service be towards you alone, O Lord God. At mabigyan sila, Panginoon, ng kalakasan upang ang buhay nila ay maging pagpapala rin sa iba. Receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Good morning po ulit sa ating lahat. Muli po nating kantahan po ang ating Panginoon. Habang tayo po ay umaawit, maaari po tayong umikot at makipagkamayan.